Naghain na ng counter-affidavit si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman kaugnay ng nirekomendang kaso ng Kamara laban sa kanya sa umano'y maanumalyang paglustay ng confidential funds. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ba ang nilalaman niya ang counter-affidavit ni VP Sara? Ruth, pasado alaunan kanina ay naghain na ng counter-affidavit ang company VP Sara Duterte sa Ombudsman sa pangunguna ng kanyang abogadong si Attorney Michael Pua. Kaugnay pa rin yan sa reklamong inihain sa kanya ng House Committee on Good Governance and Public Accountability patungkol sa confidential funds ng kanyang mga opisina. Sa inihaing counter-affidavit ni VP Sara, siyam na iba pang opisyal mula sa Office of the Vice President at Department of Education ang pinangalanan bilang mga respondent sa reklamo. Nag-ugat ang reklamong yan ng Kamara sa umano'y maanumalya o maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds na umabot umano ng higit 600 million pesos. Matatandaang noong June 20 lang, ipinag-utos ng Ombudsman na tumugon ang kampo ni VP Sara sa inirekomendang reklamo ng House Committee. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng bise ay technical malversation, plunder, bribery, corruption at betrayal of public trust. Samantala, kanina Ruth nanumpa sa harap ni VP Sara ang mga nanalong lokal na opisyal sa 2025 midterm elections dito sa Island Garden City of Samar sa Davao del Norte. Sa talumpati ng bise, hinimok niya ang mga nanalong opisyal na maging totoo sa kanilang pagsisilbi para sa bayan. Binigyang din ni VP Sara na masolusyonan ng mga elected officials ang mga problema ng isla kagaya ng tubig at kuryente. Matapos ang aktibidad, natanong si VP Sara kung ano nga ba ang magiging kahinatnan ng Davao City kung hindi makakapag-oath bilang nanalong mayor ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC sa The Hague. Narito ang sagot ni VP Sara. Magsisimula yung term ng mga newly elected officials natin noon ng June 30. Kung ang mangyayari, kung ang senaryo ay hindi maka-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte as mayor ng Davao City ay magiging acting mayor yung vice mayor ng Davao City. Ruth, nandito ngayon si VP Sara sa Davao City para pangunahan naman ang panunumpa ng elected officials dito. Maya-maya lang susubukan natin siyang makausap patungkol dito sa paghahain nila ng counter-affidavit sa Ombudsman. Yan muna ang latest dito sa Davao City. Ruth? Yan po ang Express Report ni Bril Montalvo. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.